Inaasahang ganap ng maisasaayos ang sistema ng pagbimina sa bansa upang maging patas ang pamamahagi ng kita mula sa naturang industriya. Ito'y sa sandaling maipalabas na ang mga tuntunin sa implementasyon ng Executive Orders No. 79 ng Malacanang. Si Elena Luna nag-uulat. Ilalathala na sa susunod na linggo ang implementing rules and regulations ng Executive Order No. 79 hinggil sa pagmimina. Tiwala ang palasyo ng mga ginawang pagbabago sa IRR ay isang win-win solution para sa mga sektor na may kinalaman sa industriya. And so far as the MICC is concerned, they have gone through the provision. They went through that last Monday, and they believe that these are the provisions that best express the sentiments of the council and all the stakeholders. And it's also fair to the mining industry. Nauna nang inilahad ni Pangulong Aquino sa Isabel Leyte na nagkaroon ng pagpupulong ang MICC o Mining Industry Coordinating Council kasama ang economic at environmental clusters ng gabinete para dito. I still have to see the final draft of it, of the draft of the implementing rules and regulations. But we hope to publish the amended form by next week. By next week. Ayon sa Pangulo, layo ng IRR na gawing mas malinaw ang patakaran ng gobyerno para sa mga nagnanais maging bahagi ng pagmimina. Iklinaro para maliwanag, no? Kung ano ba talaga, para consistent with the EU 79 and consistent with the Republic Act, no, that governs yung the mining industry. Tatlong probisyon ng naunang IRR ang binago dahil na rin sa pagtutol ng mga nasa industriya ng pagmimina. Kabilang dito ang bahagi ng pagkakaroon ng automatic renewal ng mining contract. We have to look into if there were deficiencies committed, and if there are none, then there should be no cause for concern for the mining companies. Ayon rin sa palasyo, matapos malathala ang IRR, muling magkakaroon ng dialogue ang gobyerno at mining sector para higit pa itong maging malinaw. Para sa telebisyon ng Bayan, Elena Luna.